I'm kind of excited today because ilang beses ako nag-try sa loan app na to at finally na-approve ako guys. Kaya in this video, i-share ko sa inyo first of all kung ano yung loan app. Ano ba yung nangyari? Bakit hindi ako ma-approve? Malay mo, ganun yung problema nyo, di ba? I-share ko rin sa inyo kung magkano yung initial loan, magkano yung interest. So if you wanna learn more, keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Adenet here. At nagre-review po tayo ng mga loan apps dito para kayo may tamang expectations or ako na yung nag-try bago kayo mapa-download. So if you are new here in my channel, please consider subscribing because marami kayong matututunang practical knowledge dito sa channel. Yung pag-uusapan natin ay si Cashalo na under sa kay Palu Financing. Well, bago tayo mag-continue, hindi po ako binayaran ni Cashalo para gawin yung video na to. This is based on my personal experience. Tagal ko na guys na tinatry talaga na ma-approve. Dati akong approve. Pero 2 years guys, wala naman akong naging problema sa account ko. Pero bakit hindi na nila ako ma-approve? Kaya share ko sa inyo kung anong ginawa, anong nangyari, at ngayon approve na ako. Shout out sa kay Divine Tavara from Iloilo City, Abnab FT Kalaba na taga Zamboanga, and Angelismo. Thank you so much for always tuning in dito sa channel. So Cashalo is legit guys at palagi ko itong binabalik-balikan guys. What went wrong? Kasi dati na akong approve dito, okay naman sila sa akin, bigla na lang hindi ako approve guys. So ilang beses na akong gumawa ng video about Cashalo and I tried to be fair. Legit po siya. Ano siya sa kay Palu Financing. Tapos itong si Cashalo nasa list of online lending platforms po siya doon sa website ni SEC. At the same time, nagre-report din siya sa CIC. Kaya kung good payers tayo dito kay Palu, nako, nakaka-pogi points to sa ating credit history. Kaya nga guys, gusto ko talaga ma-approve ulit dito kay Cashalo. Nada-download po siya sa Google Play Store at the same time, doon din sa iOS, sa App Store. For a while guys, ito yung palagi kong nakikita, we cannot approve your application. So dati ko na ito nagawa ng video kung paano magkaroon ng Cashalo account. So kung gusto nyo yung step-by-step process, yung mga IDs na tinatanggap niya, andun po sa video na to. Okay, click na lang po ng link na makikita nyo sa description box. Pwede siya magpautang from 1,000 to 9,000 pesos. Siyempre, kung first time ka sa app, huwag ka namang mag-expect na 9,000 ka agad. It depends on the information we provide or sa ating credit history. Pero if you are interested at may account ka na kay Cashalo, you can click the apply now. So, pwede mo ipadala siya sa bank account mo and okay lang magbigay ng bank account dito kay Cashalo because legit naman siya guys. Makikita nyo yan mamaya. So, para sa akin guys, lumabas to. Dahil dati na ako nag-apply dito guys. May account na ako. Yun nga lang, hindi lang ako ma-approve dati. Uulitin ko lang ha. Gusto niyo yung step-by-step process ng pag-apply dito kay Cashalo at masilip ko na yung mga IDs, ano yung mga tanong niya sa form. You can go to my previous vlog. Offer niya sa akin kasi kakabalik. Welcome back ako dito sa system nila is 1,000 pesos. At nag-o-offer naman siya guys ng 45 days. Pero yun nga, sa mga repeat borrowers po. So yung sa akin, nasa 14 days po yung aking pinakamahabang term sa kanila. Cash out option, lagay ko na lang yung bangko dito. Total, legit naman siya. Loan purpose, lagay ko na lang shopping. Napaka-transparent niya kasi makikita mo dito sa app itself na yung total amount due mo dito pagkatapos ng 14 days is 1,000 pesos. O diba? Okay na rin yung interest niya. Hindi siya tulad ng ibang loan app na, nako, ang laki ng interest o di kaya may ibabawas. Because dito naman kay Cashalo guys, buo mo pong matatanggap yung amount na ilo-loan mo sa kanya. So when the loan is successful, the money will be transferred to your cash out option by Palu Financing. Insurance pa siya guys. Na easy application, low premium, low benefit, borrowing amount times 2, blah blah blah, yung mga ganun. So kung ready ka na, i-click mo na lang yung apply now. Pero wait lang, mag-scroll down ka. Kailangan niyang i-disclose sa'yo that this loan includes a mandatory credit life insurance with accidental death. And this members benefit issued by United Coconut Planters Life Assurance Corporation or Coco Life. So, wag na natin i-discuss yung insurance dahil hindi ako magaling dyan. Pag-click ko ng apply now, lalabas yung the Cashalo Insurance Plan. Hindi ka makakapag-continue kung hindi ka mag-scroll down kasi kailangan mo yung basahin. Hingi po siya ng access sa location mo and inalaw ko rin naman kasi legit naman siya. Scroll down ka at pag-click mo ng accept,
lalabas pa yung loan agreement na naman. Kailangan mo naman makita yung mga pa-disclosure niya. Dapat mong alam yan. And then, i-click mo yung okay. So, effective daily interest niya po is nasa 0.5%. So, yung effective monthly interest rate niya and other charges is 15%. Medyo mataas, okay? Kasi non-collateral loan. Pero, if i-compare mo naman siya sa ibang mga loan app, okay si Kasialo guys. Kasi dati na akong may Kasialo account bago pa mag-pandemic. Nalungkot nga ako nung bigla na lang ako hindi ma-approve. Kasi gusto ko talaga makabalik dito kasi yun nga, legit siya. So again guys, bago mo ma-finalize yung loan mo, bababa, makikita mo yung schedule mo. Bali, andun lahat ng fees. And then amount to be remitted to insure as insurance premium. Yung nga yung 23, di ba? Ang bilis mo salita. Matatanggap mo ng buo yung 1,000. Daily interest is 0.20. O, di ba? Okay na yan. Oh, sorry, note pa guys. So, hindi mo yan pwedeng skip. Kailangan mo yung pagdaanan. Basa mo na yung lahat ng yan, saka mo makiklik yung accept. Pero hindi pa doon nagtatapos kasi magpapadala pa siya ng OTP sa registered phone number mo. Sasabihin niyang the loan application has been processed. Pero hindi po matik matatanggap yung pera, guys. Actually, sinamit ko siya mga alas 2 ng umaga. O, diba? Hinintay ko talaga yung 21. Napaka-atat, diba? And then I think ma-approve na ako this time. Pero hindi siya matik. Kung hindi ka kasi approve, matik mo na malalaman kasi pag submit mo, kagad siya mapupunta doon sa fail. So, ito naman, nag-stay lang siya dun sa pending. Sabi niya, keep your phone active. You might, baka lang, might receive a customer service verification call. You will receive your loan in 24 hours. So, huwag kayong masyadong madali dito. Plan your transactions ahead kasi hindi po automatic. Pero okay na rin yung within 24 hours, diba? Your loan is approved, the money will be transferred to your cash out option and we will notify you via SMS. Remember to pay back loan via the Kasialo app before the due date. Review my application. So, dun siya nagstay sa current guys. Hindi siya kaagad napunta sa fail. Tulad ng sa history na ang dami kayang mga loan attempts na ayaw talaga guys. Inaumagahan, may text ako natanggap guys. Ayun, approve na ako. Kaya finally, nakabalik na ako dito sa system ni Kasialo. So sure guys, wala po siyang bawas. Dahil na-approve or nakabalik ako sa system ni Kasialo, nilipat ko na si Kasialo from the Ola Basura folder that I have doon sa folder na apps I use. Okay, and happy talaga ako kasi guys, legit naman si Kasialo and during the time na hindi ako approve sa ibang mga magagandang mga loan, si Kasialo ay nakatulong sa pangtawid kasi nakakautang ako dati ng up to 3,500 kay Kasialo bago mag-pandemic. For the information of everyone, yung mga IDs pala na tinatanggap ni Kasialo, Unified ID, driver's license, SSS, passport, digitized postal ID. Tanggap niya rin yung voter's ID, Pag-ibig, TIN, PhilHealth at Philippine National ID. Pero yung nangyari pala nung pandemic, kasi kailangan ko magpalit ng number, I think relate kayo dyan, napalitan ko naman yung number ko doon sa kanilang system. Nakipag-ugnayan nga ako sa customer service kung paano magpalit kayo ng number dahil gusto ko magbayad ng account ko kay Kasialo. Bigla na lang akong hindi na-approve. Bakit every time nag-a-apply ako, lagi na lang ako hindi ma-approve guys. And every time I contact customer service, pare-parehas lang yung sinasabi nila. Parang hindi sila naging helpful, iba-iba yung sinasabi nila. So I keep making videos kasi nga, ino-observe ko siya, binabalik-balikan ko. Sayang naman kasi legit siya. So one time, si Kasialo na mismo yung nag-reach out sa akin. And I really hope ganun sila sa mga taong humihingi ng tulong nila. So, paano naman yung iba na merong same problem, diba? So, yun, nag-reach out sila sa akin and they offered assistance. Chinek nila yung account ko and they found out na may dalawa daw account associated sa akin. Yung dati kong phone number tsaka yung phone number ko ngayon. I really wish na yung mga previous na mga customer service na kausap ko, dati na nilang sinabi to. Sana dati pa ako na-approve, diba? Years or 2 years bago talaga may tumulong sa akin. Happy lang ako nakakabalik ako sa system nila kasi gusto ko naman talaga silang i-review and to spread the word out there na kung tayo pipili ng mga loan apps na ganito, dun tayo sa legit. So, dami ko na sinabi. Please visit my previous vlog. Andun po yung lahat ng process. At kahit na yung vlog na yon is hindi po ako approved. So, ayun mga guys, that is all for today. Tangkilikin po natin yung mga loan apps na legit. I'll see you next time. Bye!